So, hello guys. Ito yung continuation ng lesson natin sa integration by trigonometric substitution. Ito yung mga examples na hindi pa na-discuss kasi ay kulang sa time at wala din tayong klase Thursday at bukas Friday online din naman. So, ito lang i-send ko. Tatapusin na lang natin to, tapos itong last two items na lang din to. Tapos send ko na lang. Yan, ito number 4. Integral ng dx all over x times square root of 9 plus 4x squared. Anong ang unang step? First step ay identify kung anong form. Dun sa table natin, dun sa table ng kung anong form at kung anong substitution, itong may radical, yan ay may form na form E na may ganito yung kanyang form, a squared plus b squared x squared. So yan. Tapos ang ginagamit dyan na substitution ay x ay equal sa a all over b tangent z. So yan, gagamitin natin. Base dito, dyan, ang value ng a ay 3. Kasi ay 9, ito dito 9. Ito 9, 9. Tapos 4. So square root ng 9, 3. At ang b ay 2. So let x ay equal sa a all over b, 3 all over 2 tangent z. So meron tayong x, tandaan nyo yan kasi magagamit natin yan. Yan ang substitution natin dito mamaya sa x. Tapos after nyan, i-equate mo siya sa value ng tangent, or tangent z ay equal sa itong 2 aangat all over 3 para makadali ka makagawa ng triangle. So ngayon gagawa ka na ng triangle. Itong tangent ay diba TOA yan? TOA. Opposite over adjacent. So ito yung opposite, ito ang adjacent. Gagawa ka ng triangle. Yan. Tapos automatic, yung z ay yung angle, opposite ang 2x, at ang adjacent ay 3. Yan. Tapos yung hypotenuse, palagi naman yan, yung missing angle dun sa triangle, ay missing side dun sa triangle ay yung given sa integral. Ito. Yan din ay susulat natin dito. Square root ng 9 plus 4x squared. So, pwede nyo yun isolve. Pwede din yung hindi. Pero, yan. Yun din yung makukuha nyo eh. Kasi, try natin. Di ba, ang Pythagorean ay c squared plus equal sa a squared plus b squared. Ang c squared natin, yung hinahanap. A ay 3 squared plus ang b ay 2x squared. So, c squared ay 9 plus ito magiging 4x squared. Tapos, square root both sides. Cancel yan. Ang makakuha natin ay c ay square root ng 9 plus 4x squared. So, diba? So, palagi naman yan. Pwede nyo i-direct na lang na isulat yung given dyan sa ating triangle. Tapos, pag meron ka ng triangle, wait lang. Dun sa ating sa integral or sa integrand natin, meron tayong x. Nakuha na natin ba yung x? Ito yon. Ang wala na lang tayo ay dx at ito. Kuha tayong value nito. dx. Ito. Itong dx at ito. Kuha tayong value yan. So, yung dx, makukuha lang din natin sa x. Ano ba yung value ng x natin? X is equal to a, hindi a, 3 all over 2 ng tangent z. Kuha mo ang dx dito. D all over dx ng x ay equal sa d all over dz ng 3 halves tangent z. Derive mo ang x, makuha mo dx. Derivative ng 3 half tangent z ay 3 halves. Anong derivative ng tangent? Secant squared z dz. Meron ka ng dx. Next ay hanap tayo ng value nito.
ito. Yung may radical. So, ang gagamitin natin ay makahanap tayo ng value dyan. Dito lang din sa triangle. So, itong triangle, copyahin natin to. Copy. Paste. Yan, dyan. Hanap tayo ng value nito. Pero, ang tatandaan nyo, pag naghanap tayo ng value ng may radical, huwag mong gagamitin yung side na may x. Huwag yan. Ang gagamitin mo lang, yung wala x. So, ang magagamit mo lang ay ito at ito. Ano ba yan? Anong side ba yung triangle? Diba hypotenuse at adjacent? Anong trigonometric function ang gumagamit ng hypotenuse at adjacent? Diba cosine? Cosine. So, katowa. So, CAH pala. Baliktad to. CAH. Yan. So katowa. So, cosine ay equal sa cosine Z ay equal sa adjacent na 3 all over hypotenuse na square root of 9 plus 4x squared. Pero, pwede din na kasi di ba ang dx natin second ito, second ang nakuha natin second in terms of second, pero ang nakuha natin na value makuha natin na value nitong square root of 9 plus 4 squared in terms of cosine. So, pwede mo yan i-reciprocal para maging second, kasi ang cosine naman ay ang second ay reciprocal ng cosine, di ba? Or inverse. Bale, magiging ang second Z ay equal sa 1 all over cosine Z. So, 1 all over cosine Z na 3 all over 9 square root of 9 plus 4x squared. Tapos ito ang makakuha na ng value ng second Z na square root ng 9 plus 4x squared all over 3. So yan, meron ka ng second. Or pwede din naman na kahit hindi mo na i-reciprocal, ang gamitin mo na agad ay, kasi kung yung dx mo naman ay in terms of second, tapos pag pinapahanap ka na ng value nito, gawin mo na lang ay automatic na sa mga inverse ka na or sa mga seconds dito. Kasi ang second naman sa, di ba, so katowa. Tapos ang inverse niya ay cho, siya, kaw. So ito yon siya. Second, Z ay equal sa hypotenuse na ito, square root of 9 plus 4x squared all over adjacent na 3. So automatic pwede naman yung ganyan din. Ito na lang, pwede nang ganyan. So kahit saan dyan, kahit anong gawin nyo, basta tama. Tama yan. Next, kompleto na tayo. Meron na tayo. Hindi. Kailangan pa natin ang value nito. Hindi pa pala yan. Kasi yan. Ang value ng 9 plus 4x squared ay 3 second Z. Ito yung gagamitin natin sa pag-substitute. I-write natin yung integral dx all over x square root ng 9 plus 4x squared. Magiging ang value ng dx kanina ay 3 halves second Z dz. 3 halves second Z dz. Wait lang. Parang malayo na tayo. 3 halves second Z dz. Tama naman. 3 halves second Z dz all over, ano ang value ng x? 3 halves tan Z. 3 halves tan Z. 3 halves tangent Z. Tapos ang value ng may radical ay 3 second Z. Mali, may Z na nga eh. Yan. Alo. 3 second Z. Hanap ko ng pwede cancel. Itong dalawang 3 halves pwede cancel. Second squared pala ito dapat. Second squared. Hindi second. So, ito pwede mo din i-cancel. Yung second Z na yan at yung isang second dito mawala ng exponent. Ang maiwan sa atin ay integral na lang siya ng second
z dz all over yung 3 times tangent maging 3 tangent z. Yan. Tapos wala pa naman tayong rule para dyan. Ilabas mo muna yung 1/3 integral ng secant z all over tangent z. Tapos dz. Yan. Next mong gagawin, hanap ka ng trigonometric identities na isa-substitute natin dito sa dalawa. Ang second na, yung related na, magiging dapat related. Ang second say ay equal yan sa 1 all over cosine, diba? 1 all over cosine z. Tapos, ang tangent z equal yan sa sine all over cosine. Sine z all over cosine z. So, ginawa natin to para may masubstitute natin tayo dito sa dalawa. Kasi wala pa tayong magagawa dyan. Hindi pa natin ma-integrate ang secant all over tangent. Mahirap pa yan. So, gagawa ka ng paraan para meron tayong ma-integrate or mas madali siya integrate. Magiging 1/3 integral ng yung second z, papalitan mo ng 1 all over cosine z all over sine z all over cosine z dz. Yan siya. Tapos, di ba pag di-divide tayo ng fraction, so ito ay parang mamultiply lang sa reciprocal nito. Bali, ang labas nila yan ay 1 all over cosine z times cosine z all over sine z. Or kung alam mo naman na pag ganyan ang itsura niya, pwede may cancel agad yung mga cosine. Pwede din naman. Pero para ipakita lang sa inyo yung nangyayari doon, shortcut na kasi yan. So, ganito yun. Yung denominator, i-reciprocal mo, tapos ilagay mo dun sa taas, magiging multiplication na sila. Yan. Tapos pwede mo na i-cancel yung dalawang cosine. Ang maiwan sa atin ay 1/3 integral ng 1 all over sine z dz. Yan. Meron na ba tayong rule or integral rule integral formula para sa 1 all over sine? Wala. So, ang gagawin natin, hanap ulit tayo ng identity or kung anong equivalent ng 1 all over sine. Ang 1 all over sine, di ba ang 1 all over sine z ay equal yan sa cosecant z. At meron tayong rule para sa cosecant z. So, itong 1 all over sine, palitan mo na lang ng cosecant, 1/3 integral ng cosecant z dz. So, pwede ka na mag-integrate. Anong integral ng cosecant z? Ang integral ng cosecant z ay ln absolute value ng cosecant z minus cotangent z plus c. Tapos 1/3 absolute value ln absolute value ng cosecant z minus cotangent z plus c. Tapos para makuha natin yung final answer, hanap tayo ng value nitong dalawa, ng cosecant z at cotangent z. Ang cosecant z meron tayo kanina. Ang cosecant z wala pala. Ito, ang cosecant z, di ba alam natin na 1 all over sine z. Pag reciprocal mo lang yung sine kasi meron tayong sine kanina. Meron ba? Wala din palang sine. So, gawin na lang natin ang cosecant z, di ba, dun sa SOHCAHTOA. Kopyahin ulit natin yung triangle. Wait. Triangles. Ang cosecant dun sa inverse ng SOHCAHTOA, di ba? So, towa. Tapos, siya, kaw. Ito yung cosecant. Ito yung cotangent. So, ang cosecant ay cosecant z ay equal sa hypotenuse over opposite. Tapos, yung cotangent ay adjacent all over opposite. Yan. So,
So makakuha tayo ng value ng cosecant z na hypotenuse square root ng 9 plus 4x squared all over opposite na 2x. Tapos ang cotangent z ay adjacent na 3 all over 2x na opposite. So, yun ngayon ipapalit mo dito sa final answer natin na 1/3 ln absolute value ng cosecant. Ito na ipapalit mo na 9 plus 4x squared all over 2x minus 3 all over 2x plus c. So pwede ng final answer yan, pero mas may simplified form pa yan kasi same sila ng denominator dyan. Pwede mo pa yun ipagsama, magiging 1/3 ln absolute value ng square root of 9 plus 4x squared minus 3 all over 2x plus c. Ito na, pwede na itong final answer. Ito, number 5, square root ng 25, integral ng 25, square root ng 25x squared minus 4 all over x dx. May form yan na, based dun sa table, may form yan na form f, at ang form niya ay b squared x squared minus a squared. Tapos ang ginagamit na substitution ay x is equal to a all over b secant z. Yan. Tapos, based dun sa ating may radical, ang a natin ay 2. At ang b natin ay 5. Ito yung a. Dito ka kuha ng a. Tapos dito ka makuha ng b. Kasi ito, sa form niya ay b squared, a squared. Sa square root ng 25, 5. Square root ng 4, 2. Yan. Tapos, ang x ay a na 2 all over 5 secant z. Meron ka ng x. Tapos, after nyan, gagawa ka ng, ay mag-equate mo siya sa secant. Secant z ay equal sa 5x all over 2. At ang secant, di ba, dun sa sukatawat siya ang siya ay hypotenuse over adjacent. So, makakagawa ka na dyan ng triangle or right triangle. Yan. Automatic ang angle ay z. At hypotenuse ay 5x. At adjacent na 2. Ang nawawala ay yung opposite na isulat mo na lang yung sa given square root ng 25x squared minus 4. Yan. Meron ka ng triangle. Tapos, kuha ka ng value ng dx. Dx ay kunin natin sa value ng x na ano nga yung x? 2 all over 5 seconds a. 2 all over 5 seconds a. So d all over dx ng x ay equal sa d all over dz ng 2 all over 5 seconds a. Dx ay equal sa 2 all over 5. Derivative ng secant, derivative ng secant ay secant tangent. Secant z tangent z dz. Meron ka ng value ng dx. Ang kulang mo na lang, meron ka ng dx, meron ka ng x, ito na lang, wala ka nitong sa may radical. So, makakuha natin yung value nyan, base lang din dito sa triangle. Copy, paste. Yan. Tapos, ano nga dapat tandaan pag naghanap tayo nitong may radical or value nyan? Huwag mong gagamitin yung side na may x. Huwag yan. Ang gagamitin mo lang ay opposite at adjacent. Ano ba yan? Opposite at adjacent ay TOA, di ba? TOA. So, tangent z equal sa opposite na square root of 25x squared minus 4 all over adjacent na 2. Tapos, ang hinahanap natin ay value ng may radical. 25x squared minus 4
ay equal sa 2 tangent z. Yan, meron ka na, kompleto ka na ng mga values. I-rewrite mo ulit yung original na integral, square root ng 25 x squared minus 4 all over x dx magiging, so mag-substitute ka na, ang value ng may radical ay 2 tangent z. All over, ang x, anong value ng x? 2/5. Ano ba? 2/5 second z. Tapos ang dx ay may value na 2/5 din. 2/5. So multiplication yan. 2/5 second z tangent z dz. So, hanap ka ng pwede i-cancel. Ang pwede i-cancel ay itong 2/5. Yung second z, yun lang, no? Yun lang. Magiging, or ang naiwan ay integral na lang siya ng 2 tangent z times tangent z dz. Yan. So pwede mo din i-write yan as, pagsama yung dalawang tangent, 2 tangent squared z dz. Yan. Meron na ba tayong rule para sa tangent squared? Wala pa, wala, no? Wala, parang wala. Yun, wala nga. Ilabas mo na lang muna yung 2 tangent squared say dz. Tapos gamit ka ng trigonometric identity. Kasi wala tayong rule para sa tangent squared. Gamitin natin ay use tangent squared ay equal sa tangent squared z ay equal sa second z or second squared z minus 1. Yun, i-substitute mo, magiging 2 integral ng itong tangent, palitan mo nito, second squared z minus 1 dz. Tapos pwede mo yan i-integrate ng hiwalay, magiging 2 integral ng second squared z dz minus integral ng yung 1, kahit hindi mo na isulat, dz na lang. Tapos 2, ano ang integral ng second squared? Ang integral ng second squared ay tangent z minus ang integral ng dz ay z plus c. Pwede ka na maglagay ng plus c. Tapos i-distribute mo yung 2, magiging 2 tangent z minus 2z plus c. Yan, pwede na yan, anak. Hanap na lang tayong value nitong dalawa. Ay, meron tayong z. Astig. So, tangent z ay, hanapin natin yan at value din ng z. Ang tangent z, meron ba tayo kanina? Meron na yung sa TOA. Yan, ito. Ang tangent z ay opposite na square root of 25x squared minus 4 all over adjacent na 2. Yan, meron ka ng value ng tangent z. Ang z, saan natin makukuha ang value ng z? Pwede natin kunin yan sa saan ba? Sa cosine. Pwede ba sa cosine? Pwede sa cosine na lang. Ang z ay pwede nang kunin sa cosine. Di ba ang cosine? Kasi meron tayong cosine kanina eh. Meron ba? Wala pala. Okay. Kaya yan. Cosine na lang. Cosine z ay adjacent over hypotenuse. Ano ang adjacent natin? 2 all over. Hindi pala. Ayun. Ang hypotenuse natin ay 5x. Yan. 2 all over 5x. Yan. Tapos ang z ang hinahanap natin, di ba? Ang value ng z ito. So ilipat mo yung cosine, magiging z is equal to arc cos ng 2 all over 5x. Meron ka ng value ng z. Pwede mo yan i-substitute dito sa final answer natin. Ang final answer natin ay 2 yung tangent, palitan mo ng 25x squared
or square root ng 25x squared minus 4 all over 2 minus 2, ang value ng z ay cosine negative 1 ng 2 all over 5x. Yan. Plus c. Tapos, ang cancel ito, ano pa? Wala na. Yan. Pwede na yan. Magiging, ang final answer natin ay square root ng 25x squared minus 4 minus 2 cosine negative 1 ng 2 all over 5x plus c. Pwede na yan as final answer. So yun lang guys. Nag-gets nyo, no? Panoorin nyo lang ulit-ulit kung di pang gets. Kayo na bahala kung gusto nyo manood, pero ay kailangan nyo eh, diba? Depende na lang yan sa sipag nyo kung kailan, pero kailangan nyo panoorin to para may makasagot kayo sa exam. So yun lang guys, bye.